At this juncture, Honorable Mel Senen S. Sarmiento, Secretary, Department of the Interior and Local Government, will now introduce our guest of honor and speaker. Mga kababayan, ang kagalang-galang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Benigno S. Aquino III. Opo tayo. Cadet Second Class Enka, kindly give the troops tigas penga. Ikos! Go! Mga pinuno, ikos. Go! Vice President Jejo Marbinay, Secretary Mel Senen Sarmiento, Secretary Sonny Coloma, Senator Nancy Binay, Dr. Ricardo De Leon, Police Chief Superintendent Armando Ramolete, PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez, Jail Chief Superintendent Deogracias Tapayan, Fire Director Ariel Barayuga, Governor Juanito Victor Remulla, Mayor Emilia Poblete, graduates of the PNPA Masundayo class of 2016 and their families, Corps of Cadets of the PNPA, fellow workers in government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ito na nga po ang huling pagkakataon na dadalo ko sa pagtatapos sa Philippine National Police Academy bilang inyong Pangulo. Ngayong kaharap ko kayo, nakikita natin ang inyong panibagong yugto o ang inyong paghakbang sa panibagong yugto ng inyong buhay bilang mga lingkod bayan. Sa mga bagong miyembro ng ating uniformadong serbisyo, ang Masundayo Class of 2016, sa inyong mga magulang at mahal sa buhay, congratulations po sa inyong lahat. Sa halos 6 na taon nating pagtahak sa daang matuwid, malayo na ang ating narating. Marami na po tayo napagtagumpayan. Alam din natin, mayroon pa rin mga dapat tugunan. Pero ang mahalaga, tinututukan na natin ang mga ito nang hindi na maipamana pa sa susunod sa atin. Alam naman ninyo ang ating pinanggalingan. Pumasok kayo bilang plebo noong taong 2012 kung kailan sariwa pa ang mga horror story ukol sa kapulisan na naganap sa panahon ng ating sinundan. Nariyan ang pagbili ng mga chopper sa presyong brand new, pero yun pala, second hand lang. Mayroong mga bagong pulis na para lang magkabaril, kailangan pang bilhin ang rights ng mga nagre-retiro. Kwento rin sa atin, malaki ang gastos noon pala. Noon, para lang makapaso sa pagpupulis. Solusyon ng mga nagnanais magserbisyo, mangutang. Tuloy, bago pa maging pulis at magkasweldo, ang iniisip na paano makakabangon sa pagkabaon sa utang. Noon naman pong mambabatas pa lang tayo. Nalaman natin ang mahirap na sitwasyon ng ating mga bumbero. Kapag may sunog, siyempre, may makapal na usok. Pahirapan ang huminga. Pero dahil walang breathing apparatus, bubugahan na lang daw ng tubig ng ating mga bumbero ang usok para maitaboy at para makaresponde. Ito nga po ay ilan lang sa mga problema ang ating dinatnan sa inyo pong mga hanay. Napaisip nga tayo. Sa ganitong sitwasyon, paano kaya gaganahan ang mga tulad ninyong nais pumasok sa serbisyo? Nagbubuhos kayo ng dedikasyon para arugain ang Estado, pero kulang-kulang naman ang suportang ipinagkakalob sa inyo. Paano ninyo makikita ang maliwanag na kinabukasan para sa pamilya kung pinapalabo ito ng mga kapabayaan ng baluktot na kalakaran? Tapos na ang panahong yan. Sa daang matuwid, nagpatupad tayo ng reforma. Idiniin natin na ang mga nagtatanggol at nagmamalasakit sa taong bayan ay dapat din protektahan at arguin ng Estado. Sa panata nating walang maiiwan sa kaunlaran kasama kayong nasa uniformadong serbisyo. Sa ating termino, pinaunlad natin ang shoot, scoot, and communicate para sa inyong hanay. Kung dati nasa serbisyo kayong walang tangang baril sa ilalim ng daang matuwid, nakamitan natin ang 1-to-1 police-to-pistol ratio. Noong 2013 nga po, naipagkaloob na natin ang 74,879 units ng Glock 17 9mm pistol para sa ating pong kapulisan.
Kasabay nito, pagbili natin ng iba pang kagamitan gaya ng 1,470 patrol jeeps, 247 4x4 personal carrier, 69 na light transport vehicles, 1,000 at 75 motorsiklo, 12,749 na mga radyo. Bukod sa pagkakaloob ng mga kagamitan para sa mas epektibong masukpo ang krimen, pinanunod din natin ang mga sistema at proyekto nakatuon sa mas matalino at mas pinag-aralang strategiya sa pagsusulong ng peace and order. Meron nga kayong modernong integrated ballistics identification system, pati na automated fingerprint identification system. Banggitin ko na rin po ang closed-circuit television project ng ating PNP para bantayan ang matatawag na crime-prone areas sa ating National Capital Region. Isa pa nga po sa mga sinisikap nating tugunan, ang saksi po si PNP Chief Ricardo Marquez. Sa pangungulit ko ay ang pagkakaloob sa ating mga kapulisan naman ng raincoat. Siguro ngayong El Nino, di pa ito masyadong gagamitin. Pero paano naman po kapag umahagupit na naman ang panahon ng tagulan? Di naman pwedeng baliwalay natin ang kalusugan at kapakanan ng mga nasa serbisyo, lalo na kapag sumasabak sila sa ating po mga operasyon. At maski na ho pangatlo, pang-apat na si General Marquez na binili lang ko ito, sigurado po ako, bago ako makababay, malaki-laki na po ang natapos si General Marquez dito. Gaya na nabanggit ko na, kailangan din nating suriin ang ating PNP law. Sa ganitong paraan, matutukoy ang mga probisyong pumipigil sa agarang pagpapataw ng parusa sa mga pinunong nagkukulang sa pagtupad ng tungkulin. Gayun din, mapapaigting nito ang disiplina sa pagsunod sa ating mga patakaran at mapapangalagaan ang karapatan ng lahat. Bukod sa mga nabanggit ko na sa kapulisan, buong rin ang suporta natin para sa pagpapalakas sa kakayahan ng ating kasapi ng ating BJMP. Sa ating panunungkulan, ang pinagkaloob nating pondo sa ahensya umabot na po sa 393 million pesos. Kabilang dito ang pagbili at pagkakaloob sa inyo ng multi-calibreng baril, portable radio systems, maging mga prisoner vans. Para naman po sa Bureau of Fire Protection, kabuang 4.46 billion pesos na ang ating naipagkaloob sa ilalim ng ating termino. Kasama sa binili ninyo, ang mga bagong fire trucks, bagong kasuotan at proteksyon ng mga bombero, pati na ang mga self-contained breathing apparatus. Para nga po sa ating buong uniformadong hanay, pinirmahan natin ang isang executive order na magdaragdag sa inyong mga aumento ang monthly hazard pay mula 240 tumaas patungang 390 ngayong taon. Saklaw din ng executive order na ito ang pagtaas ng inyong provisional allowance depende sa rango, kung saan may makakatanggap ng hanggang 14,214 pesos at ang officer's allowance para sa mga senior inspector pataas. Pati pabahay para sa ating mga kawal at kapulisan. Talaga po tinutukan natin yan. Higit sa 61,300 units na po ang nakompleto sa ilalim ng programang pabahay natin para sa ating uniformadong hanay. Kasama ang mga kasapi ng PNP, BJMP, BFP sa benepisyaryo po nito. Diin ko nga po, lahat ng serbisyo at suportang natatamasa ninyo, bunga ng matinding reformang isinusulong natin sa Daang Matuwid. Ang yumaong Secretary Jesse Robredo nga ang nagsimula ng positibong transformasyon sa ating pong DILG. Ipinagpatuloy at talaga namang pinalawak yan ni Secretary Maroas na siyang tumimon sa inyong departamento sa loob ng halos 3 taon. Ngayon naman po, iyang legasiya ng matapat at maasahang paglilingkod ang siyang ipinagpapatuloy ng ating kasalukuyang DILG Secretary na si Mel Sarmiento. Sa lahat ng pamumuhunan natin ito upang paunlarin ang kakayahan ninyong mga kasapi ng uniformadong serbisyo, nakikita naman po natin ang positibong resulta. Pinatunayan ninyo, kapag kinalinga kayo ng Estado, lalo kayong nagiging ganadong tuparin ang inyong mandato. Tingnan na lang natin ang ating crime statistics. Dati, ang pagre-report sa mga krimen, isinusulat kamay sa mga logbook. Ngayon, ginagamit natin ang teknolohiya para sa mas episyente at mas mabilis sa pagre-report ng krimen. At dahil mas tama ang datos, nakakapagpanday tayo ng mas epektibong mga strategiya upang lumutas ng mga krimen. Ang crime solution efficiency natin,
mula 18.64% nung tayo nakaupo noong 2010, naingat na natin sa 51.36% nitong 2015. Sa ilalim ng Oplan Lambat Sibat, nakahuli na tayo ng 746 na most wanted person sa National Capital Region, 499 sa Region 3 at 580 sa Region 4A. Sabi nga sa atin ang dati ninyong hepe sa DILG, dahil sa paghuli ng mga utak at leader nito mga sindikato, napipigil na rin ang mga galamay nito kaya't buwabaksak ang bilang ng krimen. Kakibat pa ng pagtugi sa masasamang loob, libo-libong baril, unlicensed vehicles ang ating nakumpisa o na-impound. Sa atin naman BJMP, mula Hulyo ng taong 2010 hanggang nitong Disyembre ng taong 2015, nadakip ninyo ang 7,237 inmates at bisita nitong nagdadala ng kontrabando. Nasabat din ninyo ang 48,679 na mga deadly weapons, mahigit 1,100 gramo ng sabu at marijuana, halos 4,900 drug paraphernalia. Sa lahat po ng ito, isang matinding congratulations. Pero kasabay po nito, mapapatanong ka, paano nakapasok ang mga droga at kontrabando sa mga pihitan? Palagay ko, kailangan pa natin paigtingin ang pagbabantay at mga proseso upang mas mapabuti pa ang ating serbisyo. Malinaw po, nagawa natin palakasin ang inyong hanay nang hindi kinalimutan ang iba pang pangangailangan. Hindi pa isa-isa ang ating tutok, kundi tinutugunan din natin ang iba pang nangangailangan sektor. Isa lang pong halimbawa niya ng Pantawid Pamilya Pilipino Program. Target natin ngayong taon, mapaabot sa 4.6 milyong kabahayan ang benepisyaryo nito. Kung magaho, yung natitira lang 200,000 ang natitirang target. Ngayon nga po, sa tulong ng programa, nabanggit na po kanina, nasa 7.7 milyong Pilipino ang nakalampas na sa tinatawag nating poverty line. Layunin po natin, masiguradong hindi na sila bumaksak ulit sa ilalim ng poverty line. Nagawa natin ang lahat na ito nang walang dagdag na pasanin sa ating mga boss. Hindi po tayo nagdagdag ng bagong buwis maliban sa syntax na layuning mapaunlad ang ating serbisyong pangkalusugan. Ngayon, bilang mga bagong pulis at kasapi ng ating uniformadong serbisyo, nasa balikat po ninyo ang responsibilidad ng pagtutuloy ng mga tagumpay na ito. Ang sabi nga po sa atin, simula pa lang ito. Kaya huwag sana ninyong sayangin ang pinaghirapan ng mga nauna sa inyo. Ano na po natin, sa Mayo, halala na naman. Para sa uniformadong hanay, panahon ito ng iba't ibang tukso. Ulitin ko ang hamon ko sa bawat pagkakataong umaharap ako sa mga gumagraduate tulad ninyo. Kung abutan kayo ng sobre kapalit ng inyong dagal, magpapabili ba kayo? Kung may napangakong promotion kapalit ng inyong pananahimik sa harap ng katiwalaan o pang-aabuso, tatanggapin ba nyo? Kung pinapili kayo, bayan o sarili, alin ang unahin nyo? Tiwala po akong nahubog kayo ng gusto ng PNPA upang manatiling tumatahak palagi sa daang matuwid sa mga darating na buwan. Marching order sa inyo, siguruhing ligtas, mapayapa at tunay na sasalamin sa pasya ng ating mga boss ang ating eleksyon. Tumalima kayo sa inyong tungkulin at sumunod kayo sa utos ng inyong mga opisyal, pinuno at sa buong liderato. Palagi ninyong alalahanin, hindi kayo nag-iisa. Marami kayong katuwang sa paglilingkod at magagawa natin ng mas tama at mas husto ang ating trabaho kung magiging wasto ang inyong pakikipag-ugnayan. Higit natin may susulong ang inyong kapakanan kung magpapakita kayo ng tiwala sa inyong kapwa, sa inyong kapwang likod bayan, lalo na sa iba pa ninyong mga kapatid sa uniformadong hanay. Alam nyo, bilang Pangulo, tuwing pumapasok ko sa ating mga kampo militar, bahagi ng kanilang tradisyon ang magbigay pugay. Pero pansin ko lang po, lalo na nung umpisa, pagdating sa ating mga kapulisan, para bang hindi pa ninyo alam ang inyong gagawin? Sa totoo lang, hindi naman ako kulang sa pansin. Minsan nga, kung hindi tayo nakakasira ng tradisyon, kailangan i-wave na natin ang ganitong mga pagkilala. Pero sa ganitong simpleng kilos po, masasalamin din natin ang kabuuan kung gaano kayo kasigasig at kagilas sa pagtubad ng serbisyo. Kalaunan nga, sa paglipas ng panahon at mas nakakasalumuha ko kayo, kapansin-pansin na ang inyong sigla sa pagbibigay ng atensyon. Ngayon, mas matayong na ang inyong tindig at mas matikas na
pati inyong pagsaludo. Patunay ito sa inyong kumpiyansa at mas matayog na ninyong pagtingin sa sarili, bunsod ng pagbabagong ginawa at ginagawa natin sa inyong pong hanay at sa ating pong lipunan. Talaga naman po marami sa inyo ang nagpakitang gilas sa serbisyo o magpapakitang gilas sa serbisyo. At nagpakita na nga po. Kasama po riyan si Senior Inspector Charity Calves na matagumpay na pinamunuan ng pangkat upang mapatras ang tinatayang 250,000 rebelding grupo sumalakay sa kanilang presinto sa Agusan del Sur taong 2011. Narin din ang 4 na kababaihang pulis na kinabibilangan ni Juliet Macabadbad, Delia Langpawen, Marcelina Bantiag at Maricel Rueco. Baguhan man sa serbisyo, buong loob silang rumisponde at nakipaglaban upang tugisin ang martilyo gang na nagnanakaw sa isang mall sa Pasay. Sa kanilang mabuting huwaran at sa iba pa nating mga hanay na ibinubuwis ang kanilang buhay para sa kapayapaan, talaga pong isang taus-pusong pasasalamat. Alalahanin natin, bahagi ng ating buhay at serbisyo ang araw-araw na pagharap sa sangandan. Bilang kasapi ng uniformadong serbisyo, aarugayin ba ninyo ang ating mga kababayan o pahabayin lang natin ang kanilang pagdurusa? Bilang kasapi ng PNP, BGMP at BFP, higit pa sa ibang mga kawani ng pamahalaan, kayo ang magsisilbing mukha ng gobyerno sa ating mga komunidad. Napakalaki ng papel na ginagampanan ninyo sa pangangalaga at pagsasayos ng ating lipunan. Kayo ang takbuhan, ang sumbungan, ang frontliner sa panahon ng pangangailangan. Sabi ko nga po, kapag sinubukan pong magsalok ng tubig gamit ang iyong mga palad, at ito po'y tinuro sa akin ng aking mga guro, kailangan pagkaingatan mo ito. Dapat wala ni katiting na espasyo sa pagitan ng iyong mga kamay. Dahil pag binuksan po natin at may konting espasyo, bayan ng tulid raw natin ang ating prinsipyo sa tubig na tumatagas. Hindi raw pwede nakaprasong prinsipyo lang ang pakakawalan natin. Nadadamay raw lahat pag tayo ay nagbigay ng ganong klaseng huwang. Tiwala nga akong sa bawat pagkakataon magsisilbi kayong mga tapat na lingkod bayan. Lagi kayong papanig sa tama at makatwiran. Lagi ninyong paglilingkuran ng ating mga boss, ang sambayan Pilipino. Sa tulong ng Masundayo Class of 2016 ng ating mga boss at ng pumay kapal, ay iiwan natin ang ating bayang mas mabuti, mas maunlad at mas panatag kaysa sa ating dinatan. Sa pagtatapos po, gusto ko lang paalala sa inyo, yung ginawa nating tama, nakinabang ang lahat. Yung ginawa nating mali, lahat rin napiperwisyo. Sana po, hindi maging mahirap ang pagpili ng tama laban sa mali. At isa na lang po, baka ito po'y hinabangan ng ating mga graduate. In observance of the time-honored tradition of the Philippine National Police Academy, on the occasion of the graduation of PNPA Masundayo Class of 2016, I, Benigno S. Aquino III, President of the Republic of the Philippines, hereby pardon all outstanding punishment tours and confinement to quarters of BSPS classes 2017, 18, and 19. Of the Cadet Corps, Philippine National Police Academy, as recommended by the Director, PNPA, effective today. Granted, this 10th day of March, the year of our Lord, 2016, at PNPA Camp General Mariano Castañeda, Silang, Cavite. Magandang tanghali po muli. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you, Mr. President.